Dear Sisis, tawagin niyo na lang akong Maria. 5 taon na ako dito sa abroad. Nagtatrabaho bilang isang factory worker. 30 anyos ako ng mga ibang bansa at sa nakalipas na 5 taon, hindi pa ako nakakauwi ng Pilipinas. Naaalala ko nga dati, araw-gabi ko pinaplano na bumalik sa amin. Pero kapag naririnig ko na yung boses ng mga kapatid ko, nagkakaroon na ako ng lakas para magpatuloy dito. Alam niyo naman mga sisis na malungkot ang trabaho na pinasok natin, lalo na malayo sa pamilya. Kaya naman hindi ko maitatanggi na nangarap din ako na may makilala. Dahil sa totoo lang, gusto ko rin naman ng may kasama. Kaya nang makilala ko si James last year, hindi ko na pinalagpas pa. Ramdam ko naman na mahal niya ako at napupunan ni James ang pangangailangan ko. James, isn't this place a little too much? It's not too much when it's for a special occasion, Maria. Special occasion? For what? James! It's been a year, Maria. And I want to build a family with you. James! Will you marry me? Yes! Sobrang saya ko na sa wakas, sa ilang taong pag-iisa, nakilala ko na ang makakasama ko habang buhay. Pilipino si James, kaya kahit papaano naiintindihan naman niya ang puso ko para sa pamilyang naiwan ko sa Pilipinas. Pero dahil siguro residente na siya dito ay may mga bagay na rin na sinasabi niya sa akin na kailangan kong gawin. Kailan mo sasabihin sa kanila nung papakasal na tayo? Busy pa kasi si Martha sa school. Si Ate Sally naman palaging nilakad pero nagsabi naman na bukas daw pwede na akong makatawag. Ikaw pa talagang mag-a-adjust sa oras nila, ano? Han, alam mo naman na ganun talaga sila. Hindi ko lang maiwasan. Kapag silang may kailangan, agad-agad sumasagot ka. Pero kapag ikaw ang may kailangan, may oras pa. May kaunting kirot kapag naririnig kong hindi natutuwa si James sa pamilya ko. Pero hindi ko din maitatanggi na may punto siya. Na bakit sa tuwing ako ang may kailangan, palagi na lang silang abala. Pero kapag sila naman, ay palagi ako nagbibigay ng oras. Natapos ang araw na yon na wala ako natanggap na message. Kaya lumipas pang 2 araw bago ko nakausap sina Auntie Sally. Hi ate, kamusta ka dyan? Napatawag ka. Sabi ni auntie, may sasabihin ka daw. Ano yun? Hi Marta, okay naman ako at oo may pag-uusapan din tayo kaya kung may pupuntahan ka man ngayon baka pwede mo munang i-postpone. Ha? Eh ate, kasi may usapan na kami ng mga kaklase ko. Alam mo naman natatawag ako ngayon, hindi ba? Actually, dapat tong isang araw pa pero walang nagre-response sa inyo ni Auntie. Bakit ko na naman naririnig yung pangalan ko? Bakit ba parang ikaw na naman ang hindi makapaghintay, Maria? Para saan nga ba kasi itong tawag na to? Marta, Auntie, magpapakasal na po ako. Inaasahan ko na ang reaksyon ni Auntie Celia at Martha. Alam ko naman na magugulat sila sa balita lalo na't hindi ko pa rin naman formal na ipapakilala si James sa kanila. Kahit nga sa tawag. Ewan ko ba? May parte kasi sa akin na natatakot. Natatakot ako sa sasabihin ng pamilya ko tungkol kay James. At lalong baka hindi rin magustuhan ni James ang pamilya ko. Pero pagkatapos ng balitang yun, hindi ko inaasahan na mas dadalas ang communication namin nila Auntie at Martha. Hindi kami nag-uusap, pero mas ramdam ko sila ngayon dahil palagi silang nangungumusta at syempre, nangihingi ng suporta. Anong project na naman to, Martha? Bakit parang linggo-linggo may bago kang project? Hindi naman tourism ang kurso mo pero bakit may mga out of town kayong project? Ate, yan nga kasi yung binigay ng professor ko. Panagdag din ng grade yan ate. Baka hindi ako makagraduate on time. Bakit kasi kailangan pa ng additional grade? 2 semester ka ng delayed. Ano ba kasing ginagawa Hindi naman mo kasi magaling mag-aral. Try mo kaya. Ano bang kinakagalit mo, Maria? Hindi naman kontrolado ng kapatid mo kung anong grade ang bibigay sa kanya. Magkano lang naman ang hinihingi ng kapatid mo? Auntie, naiintindihan ko naman, pero kasi sunod-sunod.
Alam niyo naman na may pinag-iipunan din ako. Bakit ba hindi sagot ng lalaki yan ng kasal? Aba, Maria! Alam mo naman na may kapatid kang pinagtatapos. Hindi ka makapaghintay? Kating-kati ka na ba magpakasal? Auntie, hindi totoo yan. Ang sinasabi ko lang po, Alam mo namang si Marta ang magiging katuwang mo. May dalawang mas bata pa kayong kapatid. Tapos pinagdadamutan mo pa? Naku naman, Maria! Huwag naman puro sarili ang iniisip! hindi nawala sa isip ko ang sinabi ni Auntie. Parang kahapon. Sigurado kung gusto kong pakasalan si James pero pagkatapos niyon, hindi ko na alam. Bigla akong natakot. Hindi para sa sarili ko kundi para sa kinabukasan ng pamilya ko. Hindi ko maiwasan maitanong, tama ba talaga tong papasukin ko? Hindi ko naman natiis ang kapatid ko. Bilang panganay, alam kong silang una kong obligasyon lalo na wala naman na kaming magulang. Nagkaayos naman kami ni Martha. Pero nang akala ko hindi na kami mag-aaway, ay nabalitaan ko naman ang isang bagay na hindi ko akalain na magagawa ni Martha. Paano kang nabuntis? Wala ka namang nobyo. So sinong ama? Ano ba naman, Maria? Huwag mo nga pagtaasan yung boses sa kapatid mo. Buntis yung tao! Auntie, ano ba? Noong nagsalita ka tungkol sa pagpapakasal ko, hindi ako sumagot. Sa katunayan, nakinig pa nga ako sa'yo pero ngayon, ako pa rin ang mali. Martha, ano bang nangyari? Ilang sem ka na lang, ba't hindi ka pa makapaghintay? Ako ba talaga, ate? Sino bang hindi makapaghintay na makaalis dito? Hindi ba ikaw? Kating-kati ka na nga naiwan mo kami. Ako, iniwan mo kami dito dahil ayaw mo sa amin. Ayaw mo kaming kasama. Hindi totoo yan. Alam ko hindi mo pa maintindihan pero lahat ng desisyon ko kayong iniisip ko. Hindi ko na nga inuuna ang sarili ko eh. Hindi ko na nga maalagaan ang sarili ko tapos ganito pa? Ako pang masama? Gano'n ba talagang tingin niyo sa akin? Makasarili? Ngayon lang ako nagdesisyon para sa sarili ko. Hindi ba kayo masaya? Gagamitin niyo pa laban sa akin? Ano bang nagawa ko? Sobrang sama ng loob ko mga sisis. Sobrang sama na ayoko na silang kausapin. Ayoko na silang makita. Dahil maliban sa pagbubuntis ni Martha, nalaman ko na napunta lang pala sa pagsusugal ni Auntie Sally ang sobrang pera na sana pinatatabi ko para kung may emergency ang mga kapatid ko meron siyang makukuha. Bakit kaya ganun ano? Bakit sa tuwing gusto kong lumaban, sila pang nagiging dahilan ko para sumuko na lang? Ang hirap-hirap mga sisis, ang hirap-hirap. Isang linggo akong hindi sumasagot sa mga tawag at chat ng kapatid ko at ni Auntie. Hanggang sa napansin na ni James ang bigla kong pananahimik. Hindi ko lang akalain na sa lahat ng tao, si James pa ang magsasabi sa akin ng mga salitang hindi ko akalain dapat kong marinig. Alam mo, Han, wala kasing masama sa pagtulong, lalo na pamilya mo sila. Ikaw ang inaasahan ng mga kapatid mo pero alam mo kung saan ka nagkamali? Saan? Kinalimutan mo ang sarili mo. Han, alam mo ba kung bakit kita minahal? Kasi grabe ka din magmahal. Now, as your future husband, I promise to protect you. And by that, gusto kong malaman mo na hindi mo kaya lahat. And it's okay. Ano bang ibig mong sabihin? Gusto mong pabayaan ko sila? Hindi sa paraan na iniisip mo. Han, you are one of the most faithful people that I've met. So bakit ka nawawalan ng pananampalataya ngayon when in fact, it was you who gave me one? James, hindi naman sa ganun. Alam ko naman na hindi kami pababayaan ng Diyos, pero kasi... Han, you need to allow God to be the God for your family. Hindi mo kaya lahat. And by that, you will also give time to yourself. Paano mo sila mamahalin kung ikaw ubus ka na? Sinasabi ko lang, marami solusyon dito sa mundo. But why not go back to what God wants you to do? Sa totoo lang, hindi ko akalain na si James pa ang magpapaalala sa akin ng nalimutan ko. Oo nga pala, pumunta ako dito sa abroad na tanging pananampalataya lang ang dala ko. Nakatagal ako mag-isa dahil kahit kailan hindi ko naramdaman na wala akong kasama. Kasama ko siya. Sisis, nakakahiyamang aminin pero nalimutan ko na palang manalangin. Kaya pagkatapos yun, humingi ulit ako ng tawad sa kanya at lakas para harapin ang panibagong pagsubok na dumating sa buhay ko.
Umuwi ako ng Pilipinas. Akala ko galit ang sasalubong sa akin, pero isang mainit na yakap mula sa mga kapatid kong puno lang din ang pagmamahal sa akin. Napalitan lang ng lungkot dahil akala nila umalis ako ng walang dahilan. Hindi ko sinasabi na hindi na kami magkakaproblema, pero ang narealize ko mga sisi, ang suporta pala na kailangan natin ay hindi dapat magmumula sa ibang tao, kundi sa may kapal. Dahil kung kalooban niya, alam mong hindi ka kahit kailan mag-iisa. Malalo ka man, di ka nag-iisa.